Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Justin Brownlee, bakit ayaw makalaban ang PBA o Barangay Ginebra sa BCL Asia? Barangay Ginebra bounce back kontra Terra Firma game prediction, mga kinakailangan gawin para makabawi. Huling laro nga ng Barangay Ginebra nitong Biyernes kontra San Miguel Beermen ay bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. At ngayong araw, makakatapat naman nila ngayon ang Terra Firma Jeep. At yan nga ang pagkakataon ng Barangay Ginebra para makabounce back. Pero ano ba ang kailangan nilang gawin kontra Terra Firma? Unang-una sa kanilang listahan ay huwag magkumpiyansa. Hindi sa minamaliit natin ang Terra Firma. Pero alam naman nating lahat na isa nga ito sa mga kupunan na pinaka nasa ibaba palagi ng team standings. Pero hindi nga sila pwedeng magkumpiyansa dahil bilog pa rin ang bola. Kasalukuyang may kartadang 3 wins 3 loss record itong Terra Firma Jeep at sa lahat ng kanilang talo ay dikit lang ang laro. Kaya naman hindi pwedeng magpa-easy-easy dito ang Barangay Ginebra. No mercy ang kailangan nilang maipamalas, lalo na't kailangan nilang makuha ang panalo. Pangalawa sa kailangang magawa ng Barangay Ginebra ay strong start, strong finish. Yan nga yung isa sa naging problema ng Barangay Ginebra kontra San Miguel Beermen. Wala nga silang strong start. Mabagal yung kanilang panimula, kaya nung naghabol sila sa dulo, ay kinapos na sila. At ngayon na makakatapat nila ang Terra Firma, ay kailangan umpisa pa lang ay pumukpok na agad ang Barangay Ginebra. Pinaka-importante ay ang strong finish, lalong-lalo na pagdating sa crucial minute. Sunod, sa kinakailangang magawa ng Barangay Ginebra ay tutukan si Wami Chongson. Ito nga ang si Wami Chongson mga chong ay ang pinaka-main scorer ng Terra Firma Jeep. Kay Wami Chongson nga rin nagsisimula ang opensa ng kanyang koponan. Kaya naman, kailangang makontain ng Barangay Ginebra ang nasabing gwardya. Mas maganda, wag na nilang patanggapin ng bola itong si Wami Chongson para masira yung flow ng opensa ng Terra Firma Jeep. Ang nakikita nga natin po pwedeng tumao dito kay Wami Chongson ay itong pesky defender ni Coach Tim Cone na si Nards Pinto. Match na match nga ang tapatan nitong si Chongson at Nards Pinto. Magaling umopensa si Wami Chongson, specialist naman ni Nards Pinto ang depensa. Panghuli sa pinaka-importanteng kinakailangang magawa ng Barangay Ginebra ay umiwas sa turnovers. Turnovers yung pinaka malaking problema ni Coach Tim Cone sa kanyang koponan. Nag-a-average nga yung Ginebra ng 16 turnovers per game at hindi na nga nakakagulat yan dahil sa sistema ni Coach Tim Cone na hybrid triangle offense. Very prone talaga yung opensa na yan ni Coach Tim Cone dahil nangangailangan nga yan ng more pass, ball movement para gumana ng maayos ang triangle. Para sa akin mga chong ay kung hindi may iwasan ng Ginebra yung kanilang turnovers ay bawas-bawasan na lang nila. Dahil yung 16 turnovers per game ay napakalaki ng epekto sa laro. Mapababa lang yan ng Ginebra sa 10 ay okay na. Pero kung kaya pang maibaba ay mas maganda. Para naman sa ating game prediction mga chong, ay malaki ang chance na Ginebra ang makakakuha ng panalo. Pero gaya ng sabi natin kanina, bilog ang bola at hindi sila pwedeng magkampante. Kayo mga chong, agree ka ba na dapat hindi magkampante ang Ginebra? Kung agree ka ay ilike mo ang ating video at mag-subscribe. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Justin Brownlee, bakit ayaw makalaban ang PBA o Barangay Ginebra sa BCL Asia? Kasalukuyang naglalaro para sa Pelita Jaya itong si Justin Brownlee. Pasok na nga ang kanyang koponan sa second round at malaki yung chance na magkwa-qualify sila sa BCL Asia. At kung mangyayari yan, ay makakatapat ni Justin Brownlee ang PBA teams
possible pa na Barangay Ginebra kung sila ang magre-represent sa PBA sa paparating na BCL Asia. Sa mga hindi nga nakakaalam ay meron ng assured slot ang PBL sa BCL Asia 2024. Ganun din ang Japan B-League, Korean Basketball League at Chinese Basketball Association. At noong tanungin niya si Justin Brownlee sa possible na makatapat niya ang PBA o Barangay Ginebra, ay ang sagot nga nito ay mahirap nga daw yan para sa kanya. Mahal na mahal niya nga daw ang Pilipinas, lahat ng team sa PBA, lalong-lalo na ang Barangay Ginebra. Dagdag pa ni Brownlee ay kailangan nga daw nilang makipag-compete kahit sino pa ang kanilang katapat. Pero kung Pilipinas, PBA teams lalo na Ginebra ay ayaw raw kalabanin ni Justin Brownlee. Sa ngayon nga mga chong ay masaya itong si Justin Brownlee sa kanyang mga natatanggap sa kanyang kasalukuyang kupunan na Pelita Jaya. Mainit daw yung pagtanggap sa kanya ng mga fans sa Indonesia. Pero ang alam nga raw ng lahat ay isa lang, ang pinakaminamahal niyang koponan. Hindi nga binanggit mga chong pero very obvious naman na Barangay Ginebra ang pinatutungkulan dyan nitong si Justin Brownlee. Kaya nga siya naglalaro para sa Pelita Jaya para paghandaan ang kanyang pagbabalik sa Barangay Ginebra at ating national team. Patungkol naman sa makakatapat ni Brownlee, ang PBA o Barangay Ginebra ay malabuyang mangyari. Mag-qualify man ang Pelita Jaya ay paniguradong nasa Pilipinas na si Brownlee once na magsimula ang BCL Asia. Short-term contract nga lang si Brownlee sa kanyang koponan na magtatapos this July. Kaya sakaling makita natin si Brownlee sa BCL Asia ay paniguradong sa Ginebra ito maglalaro.